Magandang umaga po sa lahat at mapagpalang araw po, Kuya Chris. Ako po si Momoy. Hindi ko po tunay na pangalan. Nais ko lang pong ibahagi ang kwento na hango sa tunay kong karanasan kasama ang aking matalik na kaibigan na itago niyo na lang po sa pangalang Binsing. Noong mga panahong yon, nagtatrabaho ako bilang kawani sa isang kumpanya sa lungsod ng Lucena sa lalawigan ng Quezon. Mapayapa ang naturang lungsod at tanyag ito bilang sentro ng komersyo sa silangang bahagi ng lalawigan. Kabisado ko na ang mga kalye at kasulok-sulukan nito dahil dito na rin ako lumaki at nag-aral. Isang Sabado ng umaga, pumunta sa bahay namin si Binsing, ang aking matalik na kaibigan. Magkasama kaming nag-aral mula elementarya hanggang kolehiyo, kaya parang magkapatid na rin kami. Bukod sa pagiging magkaibigan, magkatrabaho rin kami sa parehong kumpanya, ngunit nasa magkaibang department kami na nakabase. Pare, may nabanggit sa akin ng aking mga katrabaho tungkol sa isang baryo na hindi pa raw nila napupuntahan. Sabi nila, magaganda raw mga tanawin doon. Sabi ni Binsing nang makapasok siya sa aming tahanan. Saang baryo ba yon? Tanong ko rito habang inialok siya ng tubig. Hindi ko rin alam ang pangalan eh. Ang alam ko lang, nasa isang liblib na bahagi ito ng lalawigan natin. Sagot niya sa akin. Doon ko napagtantong wala siyang gaanong impormasyon tungkol sa nasabing baryo, maliban na lang sa sinabi ng kanyang mga katrabaho. Bakit mo naman naisipang puntahan ang lugar na yon kung di mo naman pala alam kung nasaan yon? Nangingiting tanong ko rito. Kaya nga gusto ko sanang imbitahan kang sumama sa akin para hanapin natin yon. Para naman kasing sayang kung hindi natin makikita ang magagandang tanawin doon. Pilit nitong sabi. Sa totoo lang, wala naman akong balak na lumabas ng bahay ng Sabadong yon. Gusto ko sanang magpahinga lang matapos ang isang linggong pagsasakripisyo sa trabaho. Ngunit dahil matagal na ring hindi kami nagkasama ni Binsing, naisip kong pagbigyan na ang kanyang alok. Bukod pa roon, tama nga naman ang sinabi nito na para namang sayang kung hindi namin susubukan puntahan ang nasabing baryo. Ay, sige. Sasamahan na kita. Total, wala namang mawawala sa atin kung susubukan nating hanapin yun eh. Wika ko rito. Nagliwanag ang kanyang mukha nang pumayag ako. Salamat pre. Alam kong magugustuhan mo rin ang magagandang tanawin sa baryong yon. Masayang sabi nito. Dahil wala pa kaming gaanong impormasyon tungkol sa ruta patungo sa baryo, napagpasyahan naming magsimula sa bayan ng Pagbilao. Base kasi sa sinabi ng mga katrabaho ni Binsing, kailangan daw munang dumaan doon bago marating ang paroroonan namin. Pagkarating namin sa Pagbilao, nagtanong-tanong na kami sa ilang mga residente kung alam nila kung saan ang baryong tinutukoy ng mga katrabaho ni Binsing. Ngunit tila walang nakakaalam sa lugar na iyon. Nagtataka kami dahil ang laki na ng bayan ng Pagbilao, pero wala ni isa man lang ang nakakaalam sa baryo. Maya-maya ay naisipan naming magtungo na lang sa bayan ng Tayabas. Hinala namin na baka doon ay may alam sila. Mga bandang 12:00 na ng tanghali nang makarating kami doon. Nagpahinga at kumain muna kami saglit bago muling nagtungo sa mga kalye upang magtanong. Gaya ng nangyari sa Pagbilao, wala ring nakakaalam sa baryo sa mga napagtanungan namin sa Tayabas. Bagaman kahit ganoon, may napansin akong kakaiba sa kanilang reaksyon tuwing babanggitin namin ang baryo. Para silang kinikilabutan sa tuwing naririnig ang salitang yon. Nakalaunan ay
Napag-alaman ko ang dahilan. Napagdesisyonan naming magpatuloy na lang sa paghahanap. Animoy may humihila sa amin na puntahan ang lugar kahit walang kwentang impormasyon ang aming nalalaman tungkol dito. Kung tutuusin, napapaisip na rin ako kung bakit ba kami sobrang gigil na makapunta roon, gayong wala naman kaming kakilala o anumang dahilan para bisitahin ito. Subalit naisip ko rin baka nga iba ang baryong tinutukoy ng mga katrabaho ni Binsing. Siguro nga maganda talaga doon, kaya patuloy kaming naglalakbay ng hindi sumusuko sa paghahanap nito. Pagkalipas ng halos 5 oras na walang tigil ng paghahanap, wala pa rin kaming nakukuhang impormasyon tungkol sa baryo. Napagdesisyonan na naming huminto sandali upang magpahinga at kumain. Nagtungo kami sa isang karinderya sa bayan ng Atimonan. Habang abala sa pagkain, bigla kong naalala na may nakatirang tiyahin sa bayan na yon, si Tia Sela. Ang nakatatandang kapatid ng aking ina. Matagal ko na siyang hindi nakikita dahil sa layo ng tirahan namin. Dali-daling tinawagan ko siya gamit ang aking cellphone para batiin. Malagod naman niya akong binati nang malaman na ako ang tumatawag. Nagustuhan niyang napadaan kami sa Atimonan, kaya imbitado kaming dumalaw sa kanyang bahay. Matapos kumain, ay dumiretso na kami sa tirahan ni Tia Sela. Doon niya kami inalok ng masarap na putot kutsinta na siya mismo ang gumawa. Habang nagkukwentuhan, sinubukan kong itanong kung narinig na niya ang tungkol sa baryong aming hinahanap ni Binsing. Tiya, narinig mo na ba ang isang baryo na hindi pa raw napupuntahan, pero magaganda raw ang mga tanawin doon? Maingat kong tanong sa kanya. Bigla siyang natahimik at tila nag-iisip. Baryo ba kamo? Anong lugar naman yon? Tugon niya. Yun nga ang problema eh. Hindi rin namin alam kung saan talaga ang baryong yon. Ang alam ko lang, maganda raw ang tanawin doon kaya gusto namin puntahan. Paliwanag ko rito. Maya-maya pa, ay seryosong nagsalita si Tia Sela. Kung baryong hindi ninyo gaanong kabisado, mag-ingat kayo roon. Maraming mga kwento tungkol sa mga malalayong baryo rito na pinupuntahan lang ng mga dayo at madalas hindi na sila nakakabalik. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot habang ipinapaliwanag niya sa amin ang mga kwentong kumakalat tungkol sa baryong iyon. Kaya kung ako sa inyo, humanap na lang kayo ng ibang pupuntahan. Delikado kasi na pumunta sa isang lugar na hindi nyo naman gaanong kabisado. Dagdag pa niya. Tila natauhan si Binsing sa mga salitang binitawan ni Tia Sela. Oo nga naman. Mukhang hindi magandang ideya na ituloy pa natin tong pagpunta roon kung ganun ang sitwasyon. Wika nito. Ngunit sa kabila ng babala, nanatiling matigas ang aking ulo. Imbis na matakot, lalo pang tumindi ang aking kuryosidad tungkol sa baryo. Hindi ko alam pero para bang may humihikayat sa akin na ituloy ang paghahanap dito. Parang naaakit ako ng lubusan na makita kung ano ba talaga ang lugar na ito at kung bakit ganoon na lamang ang epekto nito sa mga tao. Alam kong delikado pero gusto kong malaman kung ano ang misteryosong baryong ito. Kaya kahit labag sa kalooban ni Binsing, pinilit ko siyang hinikayat na ituloy pa rin namin ang paghahanap nito. Halika na pre, tuloy na natin. Malapit na yata tayo. Ramdam ko na malalaman na natin kung nasaan talaga yon. Wika ko rito. Sigurado ka ba dyan tol? Baka naman wala na siyang nagawa kundi sumunod na lang sa kagustuhan ko nang makitang seryoso ako sa sinasabi ko. Muli naming pinasalamatan si Tia at nagpaalam na bago tuluyang umalis sa Atimonan. Itinuloy namin ang paghahanap sa baryo sa mga kasunod na bayan gaya ng Unisan, Agdangan,
Padre Burgos at pagbilaw. Subalit gaya ng nangyari dati, walang makapagbigay sa amin ng direksyon kung paano makarating doon. Kapag naririnig nila ang baryo, para silang kinakabahan o nangangamba. May iba namang para bang kinikilabutan na lang, pero wala ni isa man lang ang nakapagbigay ng impormasyon sa amin kung paano nga ba talaga makakarating doon. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin kaming naghahanap ni Binsing. Tila may sariling buhay na ang pagnanais na makita ang baryo. Para na itong isang puwersang humihila sa amin patungo roon na hindi namin mapigilan. At dahil sa puwersang iyon, dumating kami sa isang maliit na bayan na tila nasa pinakaliblib na bahagi ng lalawigan. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng bayan, pero ang alam ko, kakaunti lang ang mga nakatira dito. Pagod na kami nang makarating sa bayang iyon, pero nagpasya pa rin kaming magtanong sa ilang residente roon. Sinubukan kong lapitan ng isang matandang babae na nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Aling, may naririnig po ba kayo tungkol sa isang baryong maganda raw po ang tanawin? Mahinahong tanong ko rito. Bigla itong napatingin sa akin ng masama. Anong baryo? Singhal niya. Ewan ko rin po eh. Ang sabi lang po ng kaibigan ko na maganda raw po roon. Kaya gusto namin puntahan. Paliwanag ko. Huwag na kayong pumunta roon kung ayaw niyong mapahamak. Maraming paganib sa baryong yon. Giit nito sa akin. Nagulat ako sa biglang pagbabago ng tono ng kanyang boses. Ramdam na ramdam ko ang pagkabahala sa bawat salita niyang binitawan. Bakit po? May masamang nangyayari po ba roon? Takot na tanong ko rito. Maraming kumakalat na kwento tungkol dyan. Sabi nila, kuta yan ng mga masasamang nilalang. Kapag napunta kayo roon, hindi na kayo makakalawas pa ng buhay. Matipid na sagot nito sa akin. Tila ng lamig ang buong katawan ko sa sinabi niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding takot. Patuloy lang siyang nakatingin sa akin nang nakakatakot habang nagkukwento. Marami ng mga dayo ang napadpad sa baryong yan. At lahat sila naging pagkain ng mga nilalang na naninirahan doon. Kaya umalis na kayo dito at huwag nang magpupumilit pang pumunta roon kung ayaw ninyong mapahamak. Babala pa nito sa akin bago dali-dalin pumasok sa loob ng kanyang bahay. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko habang pabalik sa kinaroroonan ni Binsing. Sinubukan kong ibahagi sa kanya ang sinabi sa akin ng matandang babae, ngunit ayaw niya akong paniwalaan. Imposible. Paano may mga ganyang nilalang doon? Baka nahuli lang ng alteprasyon ng matandang yon, kaya nag-hallucinate. Natatawang sabi nito. Pero pare, mukhang seryoso nga siya sa sinasabi niya eh. Ramdam na ramdam ko ang takot niya habang nagkikwento tungkol sa lugar na yun. Parang may nangyayaring masama talaga sa kanya noon. Pagtutol ko rito. Subalit hindi niya ako pinansin at sa halip ay muling nagyaya na magpatuloy sa paghahanap. Malapit na tayo pre. Ramdam ko na. Tignan mo yung daan. Parang patungo na sa isang baryo. Halika na't puntahan na natin. Lapit na natin eh. Wika nito habang itinuturo ang daang tinutukoy. Sa kalagitnaan ng aming pagtatalo, may lumapit sa aming dalawa na mukhang residente rin ng bayan. Naririnig ko ang pinag-uusapan nyo tungkol sa isang baryo, tama? Kapag ang baryong hindi pa ninyo napupuntahan pero gusto nyong pumunta, mag-iingat kayo. Baka sa uli, hindi na kayo makabalik pa. Babala nito sa amin. Dahil dito, napaisip ulit si Binsing at tila napatunayan na may katotohanan nga ang sinasabi ng matandang babae at ng mga iba pang nagbabala sa amin. Alam mo pare, tama sila. Napakadelikado ng sitwasyon.
Para na rin tayong papasok sa isang tulay na hindi natin alam kung may laman ba o wala. Wika niya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng babala at kahit na alam kong lubhang mapanganib, hindi ko pa rin magawang talikuran ng pagnanais na makita ang baryo. Sa halip, para akong lalong hinahamon na pumunta roon. Kaya't sa huli, napilitan na lang ulit sumunod si Binsing sa kagustuhan kong ituloy ang paglalakbay patungo sa paroroonan na iyon. Matapos ang halos isang oras na biyahe mula sa bayan, narating din namin ang aming paroroonan. Kitang-kita namin ang baryo mula sa kinaroroonan namin. At tulad ng inaasahan, napakaganda ng tanawin mula roon. Kulay asul ang kalangitan at malinaw ang sapa. Luntian ng mga kabuntukan sa paligid. Para talagang isang mahiwagang lugar na sariling mundo. Tama nga ang sabi ng mga katrabaho ko. Ang ganda talaga rito. Nasisiyahang wika ni Binsing. Hindi ko maikakaila na namangharin ako sa naghihintay na tanawin sa baryong iyon. Subalit sa kabila nito, may pakiramdam akong hindi maganda na biglang dumapo sa aking dibdib. Hindi ko maintindihan pero para akong may kaba na pumupuno sa akin habang patuloy kaming lumalapit sa baryo. Pagpasok namin sa baryo, napansin ko agad na tila walang tao roon. Walang makikitang residenteng naglalakad sa mga kalye o nagtatrabaho sa mga sakahan. Tahimik at tila misteryoso ang buong lugar. Bakit walang tao rito? Parang ghost town. Nagugulumihan ang tanong ni Binsing. Ewan ko rin, pero maganda nga talaga dito. Tignan mo parang nasa painting lang tayo. Sagot ko habang itinuturo ang malapastel na kulay ng kalangitan at kabuntukan. Napagdesisyonan naming magpahinga muna sandali sa ilalim ng isang malaking puno dahil sa pagod na nararamdaman namin sa mahabang biyahe. Inilabas namin ang aming mga pagkaing dala at doon kumain. Habang abala kaming kumakain, bigla kaming napalingon sa isang ingay na narinig. Tila may mga tauhang paparating. Agad kaming napatayo at tumakbo palayo upang magtago. Hindi namin alam pero para kaming kinakabahan ng oras na iyon. Mula sa aming taguan, nakita naming isang grupo ng mga kalalakihan na pumasok sa baryo. Sa unang tingin pa lang, mukha na silang mapanganib. Matatalim ang tingin nila at may bitbit silang mga sandata. Maya-maya pa ay nagsalita ang isa. Nararamdaman kong may ibang tao rito. Siguradong may bagong huling napadpad dito. Napatigil kami pareho ni Binsing sa narinig. Hindi kami makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Anong ibig sabihin niyang may bagong huling nandito? Hindi ko maiwasang mamuo ang takot sa aking kalooban. Makakatikim na naman tayo mamayang gabi. Natatawang sagot ng isa pang kalalakihan. Nanlalamig na ako sa naririnig habang naglalakad sila palayo. Hindi ako makapaniwala na ganito ang kalalabasan namin. Hindi ko alam kung ano man ang kanilang plano, pero sigurado akong hindi maganda ang mangyayari. Pagkalipas ng ilang minuto, nagdesisyon na kaming lumabas ni Binsing mula sa aming taguan at hanapin na ang daan palabas ng baryo. Gusto na naming umalis doon ng agaran. Subalit bago pa man kami makalayo, biglang may tumabig sa likod ko na ikinagulat ko. Napalingon ako at nakitang may isang kalalakihan na nakangising nakatayo roon na may dalang patalim. Saan kayo pupunta? Huwag nang magmadali at mag-enjoy lang dito. Nakakatakot na wika nito. Patawarin niyo po kami kung nagkamali man kami ng daan. Hindi rin namin sinasadyang mapadpad dito. Nanginginig kong sagot. Nako, delikado nga naman para sa inyo na nandito kayo. Alam ba ninyong ito ang baryo ng aming tribo?
At lahat ng dayo rito ay nagiging pagkain namin. Mas nakakatakot pang sabi nito. Dahil sa sobrang takot, bigla akong nawalan ng malay. Ang huling natatandaan ko ay ang matandang babae at ang iba pang nagbabala sa amin tungkol sa mapanganib na baryong ito. Sana ay pinaalalahanan ko pa si Binsing tungkol dito bago kami pumunta. Nang magkamalay at nagising ako sa kalagitnaan ng gabi, nakaupo ako sa isang puno at nakatali ang aking mga kamay at paa. Sa tabi ko ay si Binsing na ganon din ang kalagayan. Sa harapan namin, kitang-kita ang buong tribo. May hawak silang mga sandata at patalim. Naghahanda na sila para sa isang ritual at nanlalamig ako sa kakaisip na baka kami ni Binsing ang ihahandog nila. Isa-isa silang nagsalita habang nakatitig sa amin. Narito na ang aming handog sa inyong lahat. Sana ay magustuhan ninyo ang mga bagong dumating nating bisita. Tila ba hindi sila tao? Mukha silang mababangis na hayop na handang lumapa sa amin ni Binsing sa anumang sandali. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata nang maramdaman kong papalapit na sila sa amin. Alam kong tapos na ang aming buhay. Sandali, hintay. Huwag ninyo kaming kainin. Pilit kong sambit nang mapansin kong papalapit na sila sa amin ni Binsing. Napatigil sila at napatingin sa akin. At bakit naman hindi namin kayo kakainin? Tanong ng isa sa kanila. Pwede po ba naming makuha ang inyong awa? Patawarin niyo po kami sa pagpasok namin dito nang walang pahintulot niyo. Hindi rin po namin alam na delikado pala dito. Nanginginig kong paliwanag. Tumawa lang ang isa ng malakas sa sinabi ko. Paano naman kami mabubuhay kung patatawarin lang namin kayo? Kailangan namin kayong kainin. Napalunok ako nang marinig ko yun. Hindi pala sila basta-basta magpapatawad. Mukhang tiyak na ang kamatayan naming dalawa ni Binsing. Nanginginig ako habang tumitingin sa mga matatalim nilang sandata. Pero paano naman po ang aming mga pamilya? Sino na ang mag-aalaga sa kanila kapag nawala kami? Tanong ko. Umaasa na mababago ang isip nila. Ngunit sa halip ay lalong lumakas ang halakhak nila. Anong pamilya ang sinasabi mo? Wala na kayong makikitang pamilya pagkatapos nito. Naiiyak na ako sa sobrang takot at lungkot. Hindi ko mapigilang isipin ang aking ina na mag-iisa na lang kapag nawala ako. Paano na ang kanyang mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan? Sino na ang mag-aalaga sa kanya? Nakita kong naiiyak na rin si Binsing sa tabi ko. Siguradong naisip na rin niya ang kapalaran ng kanyang sariling pamilya. Sabay kaming umiyak dahil alam naming pareho na wala ng pag-asang makaligtas pa kami. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ang pinuno ng tribo. Tumahimik kayong dalawa dyan. Huwag na kayong umiyak. Sa halip, magpasalamat kayo dahil kayo ang aming pinili para ihandog sa aming mga ninuno. Habang papalapit ito, napansin ko na may tumumba sa kanyang bulsa. Mukhang isang Swiss knife iyon at bigla kong naisip na baka may pag-asa pang makaligtas kami kung makakamtan ko lang yon. Kaya kahit natatakot, pilit kong tinignan ng mga mata ng pinuno habang papalapit ito sa akin. Hinawakan niya ang aking baba at iniangat ang aking ulo upang pagmasdan ang aking muka. Lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib. Sigurado akong masarap itong binata na ito. Malambot ang kanyang balat. Nakakaloka ang wika nito. Sa pagkakataong iyon, lingid sa kanilang kaalaman na natanggal ko na ang aking pagkakatali sa kamay at paa. Mabilis ko siyang niyakap at ninakaw ang Swiss knife na nasa kanyang bulsa.
Nabigla siya sa aking ginawa at agad akong tinulak palayo. Sa wakas, nasa akin na ang susi ng aming kaligtasan. Okay na yan! Sigaw ng pinuno nang makita na nasa akin na ang kanyang Swiss knife. Subalit mabilis kong inilipat iyon sa aking likod bago pa man niya ito maabot. Hindi! Hahayaan ba namin na kainin mo kami ng buhay? Pasigaw kong tanong. Napatingin siya sa mga kasamahan niya. Sige, hayaan na muna natin silang mabuhay ngayong gabi. Pero bukas, tiyak na sa tiyan nyo mapupunta ang dalawang yan. Nakakaloko nitong sabi. Babalikan namin kayo bukas para ipagpatuloy ang aming pagdiriwang. Nangingising sagot pa ng isa pang kalalakihan. Habang papalayo sila, dahan-dahan kong tinanggal ang tali sa mga kamay at paa ni Binsing gamit ang Swiss knife. Halika na pre, tumakbo na tayo rito. Umalis na tayo. Pulong ko rito. Tumakbo kaming palabas ng baryo patungo kung nasaan ang aming mga motorsiklo. Umaasang nandoon pa yon. Napansin kaming tumatakbo ng mga kalalakihan kaya't sumigaw sila. Narinig namin ang malalakas nilang hiyaw habang tumatakbo kami ng matulin patungo sa kinaroroonan ng aming mga motorsiklo. Salamat sa Diyos dahil nandoon pa nga iyon. Sa sobrang takot at desperado na kaming makaalis, muntik na kaming bumangga sa pagmamadali naming pinaandar ang makina. Bumilis ang tibok ng puso ko habang papalayo kami. Naririnig pa rin namin ang sigaw ng mga kalalakihan sa likod namin. Lalo lang naming binilisan ni Binsing ang pagtakbo. Buti na lang at mabilis kaming nakaalis sa baryo bago pa kami maabutan ng mga yon. Matapos ang ilang minuto, nawala na rin sa paningin at pandinig namin ng mga kalalakihang humahabol sa amin. Makalipas ang halos isang oras, nakalabas na rin kami sa baryo at nasa kalagitnaan na ng kagubatan. Huminto muna kami saglit upang makahinga at magtungo na sa susunod na bayan. Salamat at nakaligtas tayo doon pare. Akala ko talaga hindi na tayo makakalabas ng buhay doon eh. Nanginginig kong wika kay Binsing. Oo nga, buti na lang at napansin mo yung Swiss knife na yon. Kung hindi, tiyak na pagkaing handog na talaga tayo sa tribong yon sa kanilang mga ninuno. Sagot nito habang nanginginig din ang boses. Sa wakas ay nakalabas na kami ng baryo at patungo na sa susunod na bayan kung saan namin ipaparada ang aming mga motorsiklo. Patuloy pa rin kaming nanginginig ni Binsing sa nangyari. Hindi makapaniwala ang aming mga sarili na nakaligtas kami sa kamay ng mga taong iyon. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, biglang may bumagsak na malaking puno sa harapan namin. Dahil dito, napilitan kaming huminto at humanap ng ibang daanan palabas ng kagubatan. Habang naghahanap kami ng daan, bigla kaming napalingon nang may marinig kaming mga yabag ng takbo. Sa aming gulat, napansin naming papalapit sa amin ng mga kalalakihan mula sa tribo. Galit na galit ang mga mukha nila habang hawak ang kanilang mga sandata. Ayun sila, huwag ninyo hahayaang makatakas. Sambit ng isa habang itinuturo kami ng galit. Dali-dali naming binilisan ni Binsing ang pagtakbo gamit ang aming mga motorsiklo. Subalit tila mas mabilis sila kaysa sa amin dahil unti-unti na nila kaming nalalapitan. Isang bagsak lang ng patalim namin sa likod nyo, magiging handog na kayo sa aming mga ninuno. Banta ng pinuno habang nakangising umaalsa ang mga sandata nila. Sa takot, napaikot kami papuntang kaliwa na napakahirap daanan dahil puno iyon ng mga malalaking bato. Pero wala na kaming magagawa kung hindi ang magpatuloy sa pagmamaneho sa napipilitang daan na iyon. Mabuti na lang
At dahil sa mapanganib na daan, napilitang huminto ang mga kalalakihan sa paghabol sa amin. Subalit patuloy pa rin silang nangungutya at nang iinsulto. Magtago lang kayo dyan. Pag nahuli kayo namin, napakahabang kahihiyan at kasakitan ang naghihintay sa inyo bago namin kayo isakripisyo. Mas lalong nakakatakot na banta nila. Dahil doon, lalo lang naming iginiit ang pagtakbo hanggang marating ang daang nagdadala palabas ng kagubatan. Sa wakas, nakawala na rin kami at napalitan ng konkreto ang putikang lupa. Huminga kami ng maluwag nang makitang nagawa na namin silang talikuran. Pero alam naming mas delikado pa rin na bumalik sa baryong iyon dahil tiyak na hinihintay lang nila kaming maipit ulit. Nagpatuloy lang kami sa pagmamaneho patungo sa bayan kung saan ipaparada na namin ang aming mga motorsiklo at saka uuwi na. Hindi na namin balak pang bumalik pa sa nakakatakot na baryo. Pagod na pagod kaming nakauwi ni na Vincent, ngunit nagpapasalamat din kami dahil nakaligtas kami sa pinakamalupit na karanasan sa aming buhay. Hindi makapaniwala ang aming mga magulang sa kwento namin tungkol sa nangyari. Naku, sinasabi ko na nga ba sa inyo na huwag kayong pupunta sa lugar na hindi nyo kabisado. Buti na lang at nakauwi kayong buhay. Sabi ng aking ina habang niyayakap ako ng mahigpit. Oo nga po, Nay. Salamat po talaga at nagising ako sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Kung hindi dahil sa inyo, malamang patay na kami ni Vincing ngayon. Sagot ko rito. Ikinuwento ko rin kay Tia Sela ang nangyari nang tawagan ko siya kinabukasan. Siya na mismo ang nagdala sa akin sa baryo noon, pero hindi ko sinabi kung saang parte iyon para hindi na magkagusto pang pumunta roon ng kahit na sino. Naku iho, salamat at nakaligtas kayo sa mga taong yon. At mabuti na lang din, hindi ko alam kung saang parte ng lalawigang nandoon ng baryong yon. Baka may makapunta pang iba roon at hindi na makabalik. Naku, nakakatakot. Nanginginig pa ring boses ni Tia Sela sa kabilang linya. Tinawagan ko rin ng matandang babae na una kong nakausap tungkol sa baryo. Ang pinakaunang nagbabala sa amin tungkol sa mapanganib na lugar na yon. Buti na nga lang at naligtas kayo. Kung hindi, malamang hinahanap na lang kayo ngayon ng inyong mga mahal sa buhay. Sana ay matuto na kayo sa nangyaring ito. Maikling wika lang nito bago ibaba ang telepono. Hinding-hindi na kami babalik pa sa baryong iyon kahit kailan. At hinding-hindi na rin namin kakalimutan ang pinakamalupit na karanasang dumapo sa aming buhay na muntik nang makuha ang aming mga hininga kung hindi dahil sa Diyos na nagligtas sa amin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Marami pong salamat sa pagbasa nito at sa mga nakinig. Ang inyong kaistorya, Momoy. Ngayong araw ng linggo, dumulog muli ang alaala ng nakaraan. Habang nakaupo ako sa salas at iniisip ang mga nangyari ilang dekada na ang nakakaraan, muli kong binuksan ng kahon ng aking mga alaala. Naisip ko, sana'y masaya ako sa pagbalik tanaw sa aking nakaraan. Ngunit alam kong hindi ito maaaring mangyari. Isang mapagpalang araw po, Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lola Sepin. Ibabahagi ko lamang po ang aking kwento at tunay na karanasan noong ako ay nasa kabataan pa lamang. Taong 1960 nang una kong makilala si Malia. Kabataan ko noon. Punong-puno ng mga pangarap at pag-asa. Sa aking murang isip, wala akong inaalalang masama sa mundo. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala ko siya.
Nauna niyang pinakilala ang kanyang sarili. Matalino at maganda si Malia. Bihirang makita ang mga katulad niya sa aming maliit na pook. Nakipagkaibigan ako at walang pag-aalinlangang ibinahagi ko ang tungkol sa akin. Akala ko'y nahanap ko ang isang tunay na kaibigan na magpapasaya sa akin. Subalit maling-mali ako. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may nakapagtataka sa kanya. Hindi katulad ng iba, parang may bahid ng dilim ang kanyang mga mata. At sa tuwing siya'y ngingiti, may taglay na misteryo. Subalit bilang isang musmos noon, hindi ko binigyan ng pansin ang aking nararamdaman. Patuloy lang akong nagiging masaya sa tuwing magkasama kami. Wala akong alam na ang lahat ng iyon ay magbabago. Sabado ng umaga nang bigla siyang dumating sa bahay namin. Alam niyang mahigpit ang aking ama, kaya naman nagulat ako nang makitang naroon siya. Binati niya ako ng matamis, ngunit nakita kong may lihim siyang nais sabihin. Ibinalita ni Malia na kaarawan ng kanyang ina. Nais daw niya akong imbitahan sa kanila at gusto raw akong makilala ng kanyang pamilya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Sa isang banda, natuwa akong maging bahagi ng okasyon. Subalit sa kabila nito, may bahid na takot. Pilit kong tinanggihan ang paanyaya dahil alam kong hindi ako papayagan ng aking ama. Subalit pilit niya akong hinikayat. Hanggang sa pumayag na akong sumama. Kailangan ko lamang ng pahintulot mula sa aking magulang. Sa halip na pagbawalan, nagbigay ng kondisyon ng aking ama. Papayagan lamang niya akong sumama kung magdadala ako ng kalamansi bilang pananggalang laban sa anumang kapahamakan. Nooy hindi ko maintindihan kung bakit ko kailangan ng gayong bagay. Subalit tumanguna lamang ako at pumayag sa kanyang kondisyon. Lumakad na kami ni Malia patungo sa kanilang tahanan. Sa daan papunta roon, pakiramdam ko'y may sumusunod sa amin. Nakatitig ang mga mata ng mga tao na para bang may banta sa aming dalawa. Ngunit pinawi ni Malia ang aking mga alalahanin at sinabing huwag ko silang pansinin. Patuloy lang daw kami sa aming paglalakad. Matapos ang ilang sandali, nakarating na kami sa kanilang tahanan. Ito'y nasa dulo ng aming baryo, malayo sa ibang bahay. Sa labas, may mga bagay na nakasabit ngunit hindi ko mawari kung ano yon. Pumasok kami sa loob ng bahay at doon ko unang naramdaman ang pangamba. Isang mamantika at mabahong amoy ang sumalubong sa aking ilong na para bang may nabubulok na karne sa loob. Nilabanan ko ang pagkahilo at ipinagpatuloy ang pagpasok. Doon ko unang nakita ang ina ni Malia. May malalim at mapanghusgang titig na para bang sinusuri ang bawat galaw ko. Kinabahan ako ngunit pinilit kong ngumiti. Ipinakilala ni Malia ang kanyang ina at nagmano ako ng maayos. Inutusan kami nitong pumunta na sa kusina at doon maghintay habang hinahanda ang pagkain. Umalis siya sandali at naiwan kaming dalawa ni Malia. Nag-usap kami habang naghihintay ngunit pakiramdam ko'y may mali. Naamoy kong muli ang mabahong amoy na tila nanggagaling sa kusina. Bumalik si Malia at dinala ako roon upang kumain. Habang papalapit kami, lalong tumitindi ang amoy na para bang may bulok na karne. Nilapitan ko ang mesa at doon ko nakita ang pinggan ng pagkain para sa akin. Napansin kong kulay itim at may plema ito na para bang nilalangaw na. Sumilip ako sa paligid at nakita ko ang maraming uod na gumagapang sa sahig. Napuno ako ng takot ngunit pilit kong nilunok ang nerbiyos. Iniisip ko kung paano ko maaaring gamitin ang dalang kalamansi upang protektahan ang aking sarili. Sa wakas, dumating ang pagkakataong mag-isa ako sandali sa kusina.
Kinuha ko ang kalamansi at dahan-dahang hiniwa gamit ang kanilang kutsilyo. Isinama ko ito sa aking pinggan at hinihintay kong magbago ng anyo ito. Makalipas ang ilang saglit, unti-unting bumula ang pagkain. Lumabas mula rito ang isang daliri ng tao. Napasigaw ako sa takot at halos mahulog ang pinggan. Narinig ako ni Malia at dali-dali siyang pumasok. Itinago ko ang aking pagkain at nagpanggap na nakakita lang ako ng ipis. Subalit alam kong malapit na nilang malaman ang aking natuklasan. Tinawag si Malia ng kanyang ina at inutusang lumabas sandali. Yun ang pagkakataong kong makatakas. Dali-dali akong tumakbo at patungo sa pintuan. Subalit bago ako makalabas, napatingin ako sa bintana. Doon ko nakita na ang mga nakasabit sa labas pala ay mga lamang loob ng tao. Naroon ang mga bituka, atay, baga, puso, utak at iba pang lamang loob na nakakalat doon. Sa takot ko, tumakbo na lamang ako palabas ng bahay nang hindi na lumilingon pa. Kasabay ng aking mabilis na pagtakbo, narinig ko ang malakas na pag-iyakan mula sa loob ng kanilang bahay. Sigaw ng galit, iyak ng pagkalito, lahat iyon ay naghalo-halo. Ngunit hindi ko napinansin pa at patuloy lang sa aking pagtakbo palayo mula sa mapanganib na lugar na yon. Nakasakay ako sa unahang dumaang tricycle at kaagad na umuwi. Sa bahay, hinamon ako ng tanong ng aking ama. Iniwan ko siyang naiinis sa akin. Ngunit mas pipiliin ko na iyon kaysa bumalik sa tahanan nila Malia. Matapos ang halos 70 taon, muli kong binuksan ang aking nakaraan. Kahit gusto kong kalimutan ang lahat ng yon, hindi ko makaya. Tanging ang panahon na lang ang makakapagpalungkot sa aking mga alaala. Kagabi, muling bumalik ang mga alaala. Sa panaginip ay nakita kong muli ang dilim ng gabi at ang malalim na kalawang ng mga mata ni Malia. Alam kong hindi ito panaginip lamang. Isa itong pagbabalik ng nakaraan. Naalala kong muli ang takot at pagkabigla ng gabing yon. Ang gabing sinubukang kainin ng mga halimaw. Magdamag na kaming nagdidiwang sa bahay ni Malia. Habang tumatagal ang gabi, lalong nagbabago ang anyo ng kanyang ina. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita kong unti-unting lumitaw ang matatalim niyang ngipin. Napakaitim at makakapal na buhok nitong para na bang balahibo. Habang ako'y naguguluhan, waring wala itong nakikitang kakaiba sa sarili. Tumingin sa akin si Malia sabay ngisi. Sa dilim, nakita ko ang kanyang mga mata na para bang nagliliyab. Ipinikit at binuksan ko ang aking mga mata. Subalit pareho pa rin ang tumambad sa paningin ko. Ang kaibigan ko ay nag-iiba na at sa loob-looban ko'y alam kong hindi na sila tao. Sepin, bakit ka natutuliro dyan? Halika't kumain na tayo. Ang sasarap ng niluto ng nanay ko. Anito sa akin habang ngumingisi ng pahamak. Sa tono lamang niya ay alam kong may lihim siyang balak sa akin. Tumayo na ang kanyang ina at pumunta sa kusina. Sumunod kami ni Malia. Pagpasok ay muling sumalubong ang mabahong amoy na para bang may nabubulok na lamang loob. Nako Sepin, sorry sa baho Nagluluto kasi si nanay Sabi ni Malia habang nakangiti. Sa lamesa, ilang pinggan lamang ang nilatag. Kitang-kita ko ang itim na nilalangaw na pagkain. Sa gilid ng mesa, may malaki ring lalagyan na puno ng uod at manggots.
sinubukan kong maging masaya at kalimutan ang aking ligalig. Subalit hindi ko mapigilang mangilabot sa bahay nila. Sa sulok ng kusina ay nakatambak ang mga butot balat ng patay na hayop. May mga nakabitin ding mga lamang loob sa may dingding at pati na rin sa kisame. Mga atay, baga, bituka, puso't utak na nakaarangkad at nakakalat. Lahat ay may bahid ng apoy at pasok. Sa pagkabigla ko, napatingin ako kay Malia. Tumatawa lamang ito habang naghahain ng pagkain. Aba Sepin, bakit natutulala ka dyan? Halika na't bulalasin mo na ang lahat. Masarap to. Huwag ka nang mahiya. Anito sa akin habang nakangiti. Sa diwa ko ay puno ng gulat at takot. Hindi ko alam ang isasagot. Maya-maya pa, inalok ako ng inumin ng kanyang ina. Kumunot ang noo nito at may ngiting nakakatakot. Malamig ang tingin nito sa akin at tila ba may panghihinayang. Uminom ka muna bago kumain. Nito, habang inabot sa akin ang basong may kulay pula na inumin. Pinilit kong ngumiti at sinubukan kong lunukin. Subalit sa unang lagok pa lamang ay alam kong iba ito. Ang matamis at alat na lasa ay halos katulad ng dugo. Napuno ng takot ang aking dibdib habang tumatagal ang gabi. Sa tuwing magkukwentuhan ay unti-unting lumilitaw ang tunay nilang anyo. Nang mapag-usapan namin ang tungkol sa kapitan ng bayan, ay namula ang mga mata ni Malia. Ang kanyang boses ay napalitan ng malalim na pangangalit. Tila ba ay nangangalit ito dahil sa pag-uusig ng kapitan sa kanila bilang bagong dating. Habang nagkukwentuhan ay paminsan-minsan ay may tumatalsik na plema mula sa bibig niya. Sa tuwing ikinikwento naman ng kanyang ina ang tungkol sa masasarap na ulam, noong nakaraan ay nangingiti ito ng nakakatakot. May malalim at mapupulang marka sa gilid ng kanyang mga labi na tila mga natutuyong talsik ng dugo. Patuloy kong pinipilit ang ngiti. Ngunit ang takot sa aking kalooban ay patuloy na dumadaguntong. Lalo akong kinabahan nang biglang mag-aya si Malia na pumunta kami sa karinderya sa labas ng bayan. Para daw mas makapag-usap kami ng maluwag. Wala akong nagawa kundi pumayag at sumama. Sa buong biyahe, natutulala ang aking mga mata. Humihiling na may makasalubong kaming sinuman, subalit ni isa ay wala. Nakaramdam ako ng pag-asa nang makita ang ilaw mula sa karinderya. Subalit natunaw iyon nang makita kong tanging kami lang ang naroon. Wala man lang palang open na karinderya. Tanong ko kay Malia habang kumakabog ang puso ko. Oo nga eh. Halika, may iba pa tayong pupuntahan. Kumindat ito sa akin at biglang hinawakan ng aking kamay. Tinignan niya ako ng mataman. Nakangiti na halatang may tinatagong balak sa isipan. Dahil sa takot ay hindi na ako makapag-isip ng maayos. Anong nangyayari? Ano ang balak nito sa akin? Marahil ay hindi na ako makakauwi pa. Napakabilis ng mga pangyayari. Isa-isang bumalik sa alaala ko ang mga detalye ng gabi ring yon. Noong muntik na akong maging pulutan ng mga halimaw. Matapos kaming magbiyahe ni Malia ay dumating kami sa isang liblib na dakong kagubatan. Ang puting buwan ng tanging ilaw na tumatanglaw. Walang anumang tao o bahay na makikita liban sa maliit na kubong nasa may puno ng kawayan. Halika Sepin, sa loob tayo ng kubo para hindi tayo papakin ng lamok. Wika ni Malia habang hawak ang aking kamay. Bakit kailangan pa natin pumunta rito? Hindi ba't dapat sa may karinderya? Kahit saan ba? Basta't may tao.
Tugon ko na halatang nangangamba. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Ngiti nito sa akin. Ngunit hindi ako mapalagay sa kanyang salita. Patuloy ang mabilis na tibok ng aking puso. Tila ba ay sasabog na sa sobrang takot. Pagpasok sa kubo, nakakita ako ng mas nagpakaba sa akin. Tanging ilaw na lamang ng buwan ang sumisilip sa maliit na bintana. Pilit kong pinapayapa ang aking sarili. Subalit sadyang mapanglaw at madilim ang loob ng kubo. Puno ito ng mga bangkay ng mga hayop. Sorry ha. Medyo hindi pa nalilinis tong lugar na to. Wika ni Malia habang inililipat ang ilang bangkay papalayo sa akin. Nandito kasi ako minsan. Nagpapahinga ako rito pagkatapos kumain. Sa pagkabigla ko, ay hindi ko na napigilan ang panginginig ng katawan ko. Bigla na lamang akong natakot. Nanghina at nanginig sa takot. Bakit kailangan pa naming pumunta rito? Ilang minuto na ba ang nakakalipas mula noong huling nakita ko ang sinag ng araw? Gaano katagal bago ako tuluyang mawala? Nang makita ni Malia na takot ako ay agad niyang hinawakan ng aking balikat. Huwag kang matakot ha. Wala kang dapat ikatakot dito sa tabi ko. Subalit wala na akong narinig. Sa sobrang takot ay tanging ang malakas na kabog ng dibdib ko na lamang ang pumupuno sa aking pandinig. Hindi ko napigilan ng luha ko. Lumuhod ako at nagsimulang humagulgol. Kuya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi pagsunod. Kuya, gusto ko na umuwi, kuya. Wika ko na tila bata muling humihingi ng tulong. Nang marinig ni Malia ang pagsamo ko, ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Lumitaw ang mahahaba nitong ngipin, kasabay ng matatalim na kuko. Mukhang gutom na si Sepi na. Mukhang masarap. Tila ba ay nawala na ang anumang bahagi ng kasaysayan ng naging pagkakaibigan namin. Tanging ang kalupitan at kagutuman ang nangibabaw sa mga mata ni Malia. Tila wala nang anumang pakiramdam na habag o pagsisisi sa kanyang mga kilos. Pinahiga niya ako sa sahig at inangkin ang kanyang huling pamamaalam. Salamat sa lahat, Sepin. Masarap ka pa sa kaibigan. Kuya, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ko sa gitna ng mga hikbi, kahit na alam kong walang tumutugon. Ginawa ko ang lahat upang mailigtas ang aking kaluluwa. Subalit bakit ganito kadali para sa kanya? Dati kong pinagkakatiwalaan at inaasahang kaibigan si Malia. Pero sa puntong ito, ako na ang susunod na kakatayin at susunugin. Walang anumang bakas na pagsisisi sa kanyang muka. Wala na ngang kaibigan. Wala na ring awa at habag. Nanatiling kalmado ang mukha ni Malia habang sinasarahan ng mga pinto upang hindi ako makatakas. Huwag kang mag-alala. Mababaw lang ito. Hindi mo mararamdaman. Anito habang hinahawakan ng dahan-dahan ng aking liig. Wala na akong ginawa kundi ang manalangin. Habang unti-unting dumidilim ang paningin ko, sa isip ko'y napapatanong, bakit kailangang humantong sa ganito? Gaano karaming tao na ang biktima ng mga halimaw na ito? Magiging katapusan ko na ba ang gabing ito? Narito na ba ang panahon ng aking huling hantungan? Sa gitna ng mga katanungang iyon, isang bagay lamang ang alam kong totoo. Hindi ako handang sumakabilang buhay. Hindi sa ganitong paraan. Muli kong naiisip ang gabing yon. Ang gabing akala ko'y magiging huling sandali ko sa mundo. Naaalala ko ang bawat detalye. Ang matatalim na mga pangil ni Malia, ang mabahong amoy ng dugo, at ang lamig ng sahig habang hawak niya ang aking liig.
Tumitig siya sa akin, nangangalit at gutom, handang kitilin ang aking hininga. Huwag kang mag-alala, Sepin. Mabilis lang ito. Bulong nito sa akin. Sa pagitan ng malalim na hininga at mabilis na tibok ng puso ko, isang bagay lamang ang tumatakbo sa isip ko. Kailangan kong makatakas o mamamatay ako. Gamit ang natitirang lakas, pilit kong inalis ang kamay ni Malia sa leeg ko. Nagulat siya sa aking pagsisikap na makawala, kaya medyo nahawakan niya ako ng mahigpit. Wow ha! Mukhang may lakas ka pa pala, Sepin. Sige, subukan mong makawala. Pang-aasar niya habang mas lalo pang hinihigpitan ang pagkakahawak sa leeg ko. Sa kabila ng hirap ng paghinga, patuloy kong pinagpipilitang makawala. Sa wakas ay natakot na si Malia na baka makaalis talaga ako, kaya inalis niyang pansamantala ang kamay niya. Ito na ang sandali. Gamit ang natitirang lakas, tumayo ako at tumakbo papalabas ng kubo. Naririnig ko ang pagsigaw ni Malia, nangangalit at nanghihinayang. Ngunit patuloy lang akong tumakbo ng mabilis at hindi tumitingin at lumilingon man lang. Mabilis kong tinakbo ang daan pabalik sa bayan. Sa kabila ng hirap sa paghinga at pananakit ng mga binti, pinilit kong magpatuloy. Alam kong kapag tumigil ako kahit sandali, ay mahuhuli niya ako. At kapag nangyari yon, tiyak na hindi na ako makakauwi pang buhay. Sa pagtakbo, naalala ko bigla ang mga salita ng aking kuya noong bata pa ako. Kapag naligaw ka o natakot, manalangin ka lang ng Ave Maria. At kapag naririnig mo ang sagot, alam mong may nakikinig sa'yo. Kahit hindi ako sigurado kung may makakarinig sa akin, ay ipinagpatuloy ko ang pananalangin habang tumatakbo. Sa bawat paa, bawat hakbang, patuloy ang pag-asa kong may tutulong sa akin. Nang marating ko ang daan papuntang bayan, sumakay agad ako sa unang dumaang tricycle. Tiningnan ko ang likuran at nagpasalamat ng walang Malia na sumusunod. Subalit kahit nakauwi na ako, hindi pa rin humuhupa ang takot na nararamdaman ko. Natatakot akong bumalik si Malia para gantihan ako o ang kanyang ina o sino mang kamag-anak nilang halimaw. Kaya nang makauwi, kaagad akong tumakbo sa kuya ko. Niyakap ko siya ng mahigpit, humihingi ng proteksyon mula sa mga hayop na iyon. Ipinaliwanag ko ang lahat, ang mga ngiti ni Malia, ang mabahong pagkain, ang madilim na kubo, ang matatalim niyang ngipin. Agad naman akong naintindihan ni kuya. Nangako siyang hinding-hindi na niya ako pababalikin doon at mas lalong hindi niya ako papayagang lumapit o makipagkaibigan muli kina Malia kahit kailan. Matapos ang halos 70 taon, kahit marami nang nakalimot, nananatiling buhay ang alaala ng takot. Sa tuwing may naririnig akong kwento ng mga nawawalang tao, nag-aalala ako kung baka nahulog sila sa kamay ng mga gaya nila Malia. Sana ay walang sino mang maranasan ang aking karanasan noong gabing yon. Ang gabing halos masawi ang aking buhay. Sana ay wala nang ibang maging biktima ng mga gumagapang sa dilim. Batid ko sa aking puso na hindi na babalik ang mga nakaraang panahon. Ang mga barilan, ligaw ng mga kabataan, pag-asa, pagmamahal, at takot na aking naranasan sa aking pagdadalaga. Ngunit sa kabila nito, patuloy kong binubuksan na parang isang libro ang mga alaala. Lalo na ang gabing halos mapahamak ako. Nakita ko ang mabibigat na kalawang sa mga mata ni Malia. Ang pagngisi ng kanyang inang na may taglay na kadiliman sa labi. At ang mabahong amoy ng dilim na nanloob sa munting bahay kubo. Naaalala ko ang amoy ng bulok at nilalangaw na lamang loob. Ang bawat detalye, sa maliwanag na gabi o sa panginginig ng dilim,
ay naglalantad sa aking isipan. Napaisip ako kung bakit hinayaan ng langit na maranasan ng ganong kapahamakan sa murang edad ko. Bakit itinadhana akong maging kaibigan ng mga halimaw? Bakit nila ako pinagdidiskitahan at pinlano akong lamunin? At higit sa lahat, bakit ako nakaligtas? Ang mga katanungan ay nananatili na kailanman ay hindi masasagot. Ito ang kalikasan ng alaala. Lagi nitong bubuksan ng pinto ngunit hindi masasabi ang sagot. Subalit kahit maraming hindi ko pa rin maintindihan, may mga aral naman akong natutunan. Ang pangunawa ng tao ay may hangganan at ang kanilang pagmamahal. Marahil may mga taong nagpapanggap lamang o malalim na kadiliman ng kanilang taglay. Subalit hindi dulo ng pag-unawa ang pagkabigo o pagkasawi ng sarili. Natutunan ko ring ang tapang ay hindi nangangahulugan ng pagwawalang bahala sa takot. Ang tunay na tapang ay nananatiling malumanay, kahit na ang tuhod ay nanginginig o puso'y mabilis man na tumitibok. At sa krisis na pagpipilian, ang tapang na humakbang. Kahit pa marahil siyang huling salita, ang siyang nagbibigay ng pag-asa sa takot. At higit sa lahat, ang paniniwalang may humahawak ng ating buhay. Sa kabila ng mga mapanghamong hadlang at pagsubok, ang siyang nagbibigay daan sa kaligtasan. Sa mga sandaling ikaw na lang ang natitira sa dilim, kapag ang lahat ng pag-asa ay nawawala, doon mo makikita ang liwanag ng pananampalataya. Sapat na sa akin na maalala ang aral na dulot nito. Natutunan kong maging mapanuri sa paligid. Magkaroon ng tapang sa panahon ng kagipitan at pananampalataya sa harap ng mga hadlang. Sa ngayon, sa pagbabalik ng alaala ni Malia at ng gabing yon, ay panibagong pagkakataong magpasalamat. Nagpapasalamat ako sa ikalawang buhay na ipinagkaloob at mas higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa tagapagligtas na siyang humawak sa akin ng mga sandaling yon. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako rito. Malamang ay isa na akong alaala rin, tulad ng iba pang biktima ni Malia sa mga nakaraang panahon. At nang dahil sa kanya, buhay pa ako. At kahit anong subok pa ang dumating, mananatiling bukas ang pinto ng pag-asa at liwanag. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris. Maraming salamat po. Ang inyong kaistorya, Lola Sepin. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.